Ano ho ba paano ho ba natin ginawa ayun nung panahon na yon? Di ba gusto natin na mabago at magkaroon ng reforma, magkaisa. Ang tanong nga na palagi tinatanong ng mga kabataan ngayon, meron ho ba na bago? Meron din ho bang nagkaisa ho ba tayo? Yan ang panawagan ko ngayon. Kasi sabi ko nga, ang dami ko na hong pinagdaanan. 38 years ago, sa nakita natin, buti pa yung armed forces ngayon, ang taas ng trust rating nila. Kasi na-reforma, nagbago. Ngayon, ang pakiusap ko lang, sana yung mga ibang ahensya rin ng gobyerno natin, magbago rin. Para naman ang bayan umunlad. Tayo dapat nagkakaisa tayo para labanan ang korupsyon, labanan natin yung krimen, labanan natin ang problema natin sa droga at yung pinaka mainit na issue ngayon. Magkaisa tayo para panindigan natin yung ating pag-aari, no? Yung West Philippine Sea. Ako po naniniwala kasi na yun pong presidente natin ngayon, ito na lang po ang huling pagkakataon nila para maiyayos, kung maaring na-tarnish yung pangalan noon nila. Ito ho yung pagkakataon na ipakita nila na tama lang na yung kanilang pangalan maiayos din, no? Colonel, openly sinabi ninyo na sumusuporta kayo kay President Marcos. Hopeful pa rin kayo na may maganda pa siyang gagawin. Ano yung ini-expect mo pa sa kanya na gagawin niya? Sa akin kasi, ako, di ba? Produkto ko ng maraming chances, no? Ang dami kong pinagdaanan. At palagi kong paulit-ulit na sinasabi ko, hanggat may buhay tayo, mayroon tayong pag-asa. Kaya kung 2 taon pa lang itong administrasyon na ito, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Marami pa kaming nakikita na pwede mabago. At palagay ko, sa pagkakaisa natin, pwede natin yan maipaabot kung kanino man na kung ano dapat iayos natin. Follow-up lang, komento lang doon sa investigasyon sa Senado regarding sa meron daw corruption sa pagbibigay ng pera sa mga amnesty. Amnesty. Yung kay Tulfo. Hindi ako pwedeng mag-speculate ba sa isang bagay na wala naman akong alam, no? At yung corruption na sinasabi natin, laganap naman, nakikita nyo sa pang-araw-araw na nababasa natin sa dyaryo, napapakinggan natin sa radyo, sa TV, napapanood natin. Ang sabi ko kanina, ano ho ba, yun pong mga kaaway ho natin kasi, no? I'm referring sa mga CPP-NPA, di ba? Ang sabi ko, dati-dati kasi mga ideologues sila, di ba? Ngayon ho, wala naman ng ideology ang komunismo. Pero they thrive on issues. So hanggat meron tayong issue on poverty, corruption, social injustice, military abuses, police brutality, and many others, no? Insurgency will persist. Kaya paulit-ulit ko palagi sinasabi na the best antidote to insurgency, violent extremism, and even terrorism, it's good governance, aided by a well-disciplined men in uniform. No military abuses, no police brutality. Ang sabi ko nga, ang taas ho ng trust rating na armed forces ngayon, di ba? Why don't the other agencies catch up naman para ma-achieve natin itong sinasabi ko na good governance, para wala tayong hidwaan. Kasi pagka nag-away-away tayo, hindi tayo nagkakaisa, hindi ho tayo susulong. No? Napag-iwanan na ho natin, ang dami hong armadong grupo, hindi man natin maayos itong problema na to, no? Kung ano yung mga root causes na yan. Sir,
So, regarding po sa amnesty proclamation, sa mga ex-rebel, NPA rebel, ano pong reaction po ninyo dito? Nag-appear po ako sa Congress last time, na December 5 last year. Naging resource person po ako. Ang paninindigan ko po palagi dapat pag open ho tayo na makipag-usap sa kanila. At kailangan din ho, dahil ako, produkto po ako ng several na chances, sabihin natin. Yung mga chances na sinasabi ko, yung pagbibigay po sa akin na amnesty, ang nagpabagong buhay sa akin. Kaya kung tatanungin ninyo ko, 2 beses po akong binigyan ng amnesty. At nasaan po ako ngayon? Hindi, sabi ko nga, hanggat buhay tayo, huwag tayong mawalan ng pag-asa. No? Hanggat hindi, sabi ko dapat matapang tayo na harapin ang ating kinabukasan. Yeah, yung unang paulit-ulit ko sinasabi, no? Yung mga reforma na hinanggad natin hindi nga natuloy, di ba? Dahil hindi man tayo nagkakaisa. Ang dapat yung palagi ko sinasabi na nabanggit na rin yung kultura ng alam mo, pag may magpapalit na administrasyon, habulin niya yung uli, away hanggang sa why don't we set aside our differences? Let's all sit down. Pag-usapan natin, magkaisa tayo. Lalo na kung yung problema natin ngayon na nakikita natin, yung ating kumbaga sa rights natin, sovereign rights natin. Hindi nga natin aggressively na maipatupad kasi hindi man tayo nagkakaisa. Sir, may mga issue nga po na lumabas noon na may mga general na naglalabas ng kanilang sama ng loob sa administration. At ngayon ay yung AFP at PNP chief ay nananawagan na manatiling tapat yung forces ng Pilipinas sa kanilang mandato. At ngayon din po, tuloy-tuloy po yung pag-iikot ng AFP chief sa mga kampo ng militar. Sa tingin nyo, yung destabilization, yung coup, magpa-prosper? Sa tingin ko po, wala. Ako rin mismo, may ikot Pero pag ikot ko, kinakausap ko yung mga troops on leadership, patriotism, heroism, and their role in the society. Wala akong naramdaman na sabi nila, meron daw ma-destabilization. Yan siguro, ayaw ko nga bigyan ng, I don't want to dignify kasi sa tingin ko wala naman. Thank you.